So mga tol, ganap na nga pong Unified World Champion si WBO Minimum World Champion Oscar Collazo ng Puerto Rico sa kakatapos lang po kasi ng laban niya sa Riyadh, Saudi Arabia. Tinalo po niya ang WBA Minimum World Champion na si Tamanon Niyomturong ng Thailand via technical knockout sa round 7. Hindi po kinaya ni Tamanon Niyomturong mga tol ang lakas ni Collazo dahil sa panalo ni Collazo mga tol. Siya na po ngayon ang kampiyon sa WBO at WBA. Nananatili pa rin po siyang walang talo mga tol. Umabante na ang record niya sa 11-0. Habang nakalasap naman po ng kauna-unahang talo si Tamanon Niyomturong ng Thailand. Bumagsak na po ang record niya sa 25 wins and 1 loss with 9 knockouts. So pwede makipag-rematch itong si Oscar Collazo mga tol sa kababayan natin na si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem o kaya naman makipag-unification siya kay IBF Minimum World Champion Filipino Pedro Taduran. Yan po ang dalawa nating World Champion dito sa Pinas. Matatandaan mga tol, yung hawak ni Collazo na WBO belt. Yan po yung dating hawak ni Jerusalem na agaw lang sa kanya ni Collazo. Pero ngayong hawak na ni Jerusalem mga tol ang WBC. Pwede sila makipag-rematch para sa unification ng mga titulo. Tapos pwede pong undisputed naman dito kay Pedro Taduran. Pag nagkataon mga tol, magkakaroon na tayo ng kauna-unahang undisputed world champion dito sa Pinas. Kung sakaling mag-rematch si Jerusalem at Collazo mga tol at manalo si Jerusalem, baka ang mangyayari pa niyan mga tol, Jerusalem versus Pedro Taduran, Pinoy versus Pinoy para sa undisputed sa minimum. Kaso mukhang marami mga tol na hindi papabor na mga Pinoy fans na paglabanin ang dalawang Pinoy. Pero wala tayong magagawa mga tol kapag kinailangan na maglaban silang dalawa. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong manalo ni Jake Paul kay Mike Tyson kahapon sa isang unanimous decision na ginanap sa Arlington, Texas, USA. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na hindi man lang umano na pabagsak ni Jake Paul ang matandang si Mike Tyson. Bagamat daw kasi dinomina ni Jake Paul ang legend, nahirapan umano ito na pabagsakin si Mike Tyson. Kinakain lang daw kasi ni Mike Tyson ng mga malalakas na birada ni Jake Paul. Pero nagsalita na nga po itong si Jake Paul mga tol at sinabi sa post-fight press conference na sinadya umano niyang hindi pabagsakin si Mike Tyson. Wala daw dahilan mga tol para saktan niya ang taong hindi naman daw dapat saktan. So ibig sabihin nga po dyan ni Jake Paul mga tol, may pagkakataon na pwede niya nang in-knockout itong si Tyson pero hindi niya ginawa. May pumapabor nga po sa sinabi ni Jake Paul mga tol, meron namang hindi naniniwala. Sinasabi ng mga pumapabor mga tol na okay daw yung ginawa ni Jake Paul, na wag daw in-knockout ang legend. Isang respeto umano yon dahil kung pinatulog daw ni Jake Paul si Tyson, mababash daw si Jake Paul. Sinasabi naman po ng mga hindi pabor sa pahayag ni Jake Paul, palusot lang umano ni Jake Paul yung pagkasabi niyang sinadya niyang hindi in-knockout si Tyson. Hindi lang daw talaga kayang in-knockout ni Jake Paul ang legend. Takot lang daw talaga makipagsabayan si Jake Paul kay Mike Tyson dahil alam na ito may kalalagyan siya kapag tinamaan siya ng solid ni Tyson. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Samantala, nang ma-interview naman po si Mike Tyson mga tol, sinabi po niyang wala daw siyang napatunayang kahit kanino, kundi sarili lang daw niya. At hindi rin daw siya yung isang tao na nagpapasaya sa mundo. Ang kanya lang umano mga tol, masaya lang daw siya sa ginagawa niya. So parang tanggap nga rin po ni Mike Tyson mga tol yung pagkatalo niya dyan. Siguro mga tol, okay na yung huling laban niya kay Jake Paul at wag na siyang lumabang pa muli. Total mga tol, malaki naman ang premyong nakuha ni Mike Tyson. Balita po kasi natin mga tol, nasa 20 million US dollars daw ang kinita ni Mike Tyson. Habang si Jake Paul mga tol, 40 million US dollars daw ang kinita.